Okay, so andito tayo ngayon sa walkthrough ng system or the RCAP system. Ano nga ba yung RCAP? RCAP is a centralized platform for archiving and referencing capstone project. So ngayon, nandito tayo ngayon sa student dashboard. Sa student dashboard, may kita natin na ang student is pwede siyang mag-browse ng mga capstone project. So ito yung mga approved na mga capstone project, verified na, approved na siya ng faculty and the LRC. So dito may kita natin may iba't ibang kulay yung capstone project. Depende yan sa kanilang specialization. Okay, so now once na nag-preview naman yung student ng capstone project, dito is hindi niya pwedeng i-download yung PDF files ng kahit anong capstone project para rin to sa security ng capstone project. Then student also can submit their own capstone. For example, dito sabihin natin sample title. Then dito sabihin natin sample abstract. Dito naman sa PDF file, dito naman nila i-upload yung PDF file ng capstone project nila. For example, ito yung PDF file ng capstone nila. Then, dito sa keyword, sabihin natin sample. Kung ano yung mga keywords ng capstone project nila. Then, dito naman, pipiliin nila kung sino ba yung advisor nila. For example, si Sir Andrew, yung kanilang advisor. Dito naman, then next is, ilalagay nila kung sino yung mga co-author ng capstone project. Dito pwede nilang ilagay yung student number, then lalabas na rin siya pati yung pangalan ng student. Next is the reference. So, kung nga meron silang ginamit na reference dito sa system, pwede lang yan yung for example, itong gas card ginamit nila as reference. No? Then dito sa hard copy location, dito may kita kung nasan ba yung hard copy, yung libro mismo nung capstone project na sinubmit nila dito. Once na nag-submit sila ng capstone project, pupunta naman to ngayon sa faculty review. Dito naman sa field na to, makikita naman natin yung status nung capstone project na sinubmit nila. That's all for the student account. Now, nandito naman tayo sa faculty account. Kung ano nga ba yung pwedeng gawin ng isang faculty. So dito, makikita natin na napunta dito yung sinabit ng student kanina sa advisor na napili niya, which is si Sir Andrew. So once na dito, pwede nilang tingnan kung tama ba yung mga information na nilagay nila, kung talaga bang si Sir Andrew yung advisor nila. So once na tama naman lahat ng information na inilagay nila, pwede nang mag-proceed to sa LRC. Once naman na mayroong revision or hindi si Sir Andrew yung advisor nila, pwedeng i-reject ni Sir Andrew yung capstone project na sinubmit or merong revision about dun sa information na nakalagay dito. Then once na na-approve na siya, hindi natin approve na. So once na sinubmit siya, dito naman once na nasubmit na ng faculty yung review and na-approve niya na to, mapupunta naman to ngayon sa LRC. So ngayon nakita natin na ito ay nag-notify sa student and pati sa faculty na yung capstone project is approved na ng faculty. Then once na na-approve na siya, mapupunta na siya sa LRC and
That's it. Ayun yung gagawin nung faculty account. Then now, nandito naman tayo ngayon sa LRC account. So, dito naman sa LRC account, ganun din yung gagawin niya katulad lang din nung nasa faculty. Kung paano binerify ng faculty yung capstone project na sinubmit nung student. So, once na ito, nilocate natin, may kita natin dito. Once na binview natin dito, may kita natin yung review history ng advisor. Kung saan muna siya, kung saan faculty advisor siya napunta bago in-approve. So, nakita natin dito yung review history ng capstone project na to. Then, once na meron pa ring revision about sa information, pwede dito ilagay na ito, request changes. Once naman na-approve na to, hindi natin na-approve na tong capstone project na to. Once na sinabit na natin, dito na siya magdi-display sa mga approve ng capstone project. Once na success na yung pag-approve, then punta tayo ngayon sa all capstone. May kita naman natin dito ngayon. Nag-display na yung capstone project na sinabi natin na mag-notify dun sa student na yung capstone project na yun is already approved na by faculty at ng LRC. And that's it, yung pwedeng gawin as an LRC account. So now, ngayon, nandito naman tayo ngayon sa admin dashboard. Dito sa admin dashboard, makikita natin kung ano ba yung pwedeng gawin ng isang admin. So sa admin, dito pwede niyo makita yung system distribution and mga logs ng system, kung ano nga ba yung nangyayari sa loob ng system. Then dito pwede siyang mag-add ng faculty member. Then dito naman pwede siyang mag-manage ng program and specialization. Sabihin natin na nag-add siya ng program. Then, sa loob, sa isang program, mayroong mga specialization. Dito pwede siya mag-add ng specialization. Kung saan ba nakapaloob na program yung mga specialization na i-add niya. Then, dito pwede siyang magkaroon ng user management. Dito sa user management, dito niya ika-grant yung role as an LRC role na na dito, once na nag-run na yung LRC role sa isang faculty account, madadagdagan lang yung nakalagay nila dito, which is, yung account na yun is naging LRC na meron na siyang LRC role. For example, papakita natin isang account na merong LRC role. So, ngayon, nandito naman tayo ngayon sa isang account na merong LRC role. For example, itong role status, faculty, plus LRC supervisor. Once na kinlik natin dito, may kita natin na meron na rin siya ng LRC dashboard, LRC archive. Dito nakalagay yung mga capstone project na hindi na pwedeng gamitin as an reference. Now, once na-click natin itong LRC dashboard, and yung dashboard niya is mapupunta na as an LRC, hindi na siya as an faculty. And dito, pwede niyang gawin na mag-approve din ng mga capstone project as an LRC. And that's it. Ayun yung buong walkthrough ng system or the archive or the ARCOP, a centralized platform for archiving and referencing capstone project.